Ginebra TNT. Ginebra TNT, yung second game ngayong araw. So, yung rematch ng last conference na finals. Pero, iba na ngayon ang pinaglalabanan. Ito yung sa standings. Ang TNT, ang talo pa lang, konti pa lang ang laro na tong TNT, pero dadalawa pa lang ang talo nila. Yung dalawang talo nila dahil off night. Okay? I mean, dito mo makikita, again, weakness of parang setback o weaknesses ng team coaching. Although siya yung may pinakamaraming titles, okay, pero kitang-kita mo yung weakness ng kanyang coaching. Kasi nakita ko, Justin Brownlee is being defended. Pagod si Justin Brownlee. Kasi kailangan niya tumakbo para makawala sa depensa, binubunggo siya. Papagod yung mama. Okay? At saka, Ginebra got the advantage in boards and paint points o yung points in the paint, lamang sila doon. Bakit sila lamang sa rebounds? Malalaki sila. Kaso, ang problema doon, TNT, nung nadepensahan yung loob, they force Ginebra on outside shots na hindi pumapasok. Iba si Brownlee, pag tumitira, lahat ng depensa nasa kanya, kaya hindi siya makashoot. Nung dulo lang siya medyo umalagwa ng konti. I think 18 points lang siya, kulang na kulang yun, pero nadedepensahan siya. Nakita nyo nga, baksak siya dahil pagod na pagod. I mean, pag tinanggal mo kasi si Scottie, wala na silang defense-oriented na gwardiya. Even Scottie is playing heavy minutes. Pero pag tinanggal mo si Scottie o si Maverick Amnesi, hindi mo ginamit. Si Maverick Amnesi ginamit mo pero wala kang defensive guard. Dapat you use full complement of your lineup. May offense, may defense. Hindi ka pwedeng maghanap na offense, defense agad. Bibira na kasi. Okay, bira ka makahanap ng two-way player. Ako, I'm questioning again. Defensive consistency nito ni Abarrientos. Offensa, wala siyang problema. Defense ako may problema. Kasi kita mo, pag da-drive siya, nadedepensahan siya. Pag yung mga shooting niya inaalat, anong may tutulong na depensa? At least si Amnesi, pag ginamit mo si Maverick, dumidepensa. And hindi rin bibira ding pumunto si Mav dahil persado sila on outside shots. Iba si Japet nahihirapan. Ang tumulong lang sa kanila ay si Holt at saka si Troy. Pero kulang ang suporta ni Brownlee sa totoo lang. Kaya sila natalo. At ang pumatay sa kanila hindi si RSJ. Si RSJ suporta lang. But RSJ, pinagbayad sila dahil bawat foul nila kay RSJ, free throw. At lahat yon na-shoot ni RSJ. So there is no use of fouling Rondae this game. So yun lang yun. I mean, di ba? Pag pinasok ka sa loob, hindi ka lang para umiscore. May mga turnover ka nga eh. So paano ka babawi? Depensa. Ang basketball kasi hindi lang puro pa-cute. I mean, naalala ko yung back in the 80s na kakaldagin ka talaga. Mas gusto ko yung era dati kasi yung era dati walang pa-cute. Nung bata ako, kaya nga ako na-inlove sa basketball kasi walang pa-cute. Kahit si Jordan ng idol ko, yung mga kalaban ni Jordan hindi nagpapakute, magagaling lahat. Yung sasabihin nila na yun ba yung gusto nyo, suntukan? Ganun ang basketball competitive ka, gusto mo manalo Siyempre iinit ang ulo mo. Pero dapat natututo ka rin maglaro ng maayos. Again, yun yung na hindi ka masyadong gumagamit ng bench. Kasi kukonti ang fouls. At kadamihan yung mga fouls yung mga pumapoul, yung mga hindi dapat mag-foul na player. Kasi may mga player ka naman na pwedeng mamigay ng foul.
Tingnan si RSJ, ilan ang foul? 5. Tapos si Aram, 5 yung foul. Hindi na samantala ng Hinebra yun. Maaga nag-penalty yung TNT. Bakit hindi pa nila nagawang hindi pa nila nagawang makalamang after makalamang ng TNT sa kanila? Defense. Kasi nandun na yun eh. Marami na silang free throw eh. Pero ang problema doon, pag umiscore sila, i-score din yung kabila. At karamihan ng tira ni Oftana, karamihan ng tira ni Oftana, kalahati pala ng tira ni Oftana contested, kalahati hindi. So, mali na yung depensa ng Hinebra, magaling lang talaga si Calvin Oftana. Yun pa yun. So, yun lang po.